Ang mga video na ito na mga hindi ka panipaniwala na pangyayari mula raw sa tila baga paranormal na pangyayari ay maaaring magdulot ng labis na pagdududa kapag ang mga naturang video ay nahuli sa liwanag ng telebisyon, kaya't nagiging mas kapanipaniwala sila. Mula sa isang holographicong tao na sangkot sa misteryosong pagkakakilanlan ni Terry Perkins, sumama at samahan ninyo kami habang nasa kalagitnaan ng isang balita ang mga tagapaghatid ng balita mula sa Honduras na nagkulat na bigla na lamang gumalaw ang isa sa kanilang mga baso na kanyang sarili. Sa malino na pagkakabahala, nilarawan ang kakaibang pangyayari, ngunit ipinagpapatuloy pa rin ang pag-alalay sa pagsalaysay. Nagtawanan sila, hindi raw ipinabuhos ang sasakyan ng baril, ngunit sa kabila nito, inamin ni Horst Carlos Molina na naramdaman niya na may malamig na bugso ng hangin. Naikapan niya, sa sandaling bago lumipat ang baso, binanggit niya na tumas ang kanyang balahibo. Itinanggi rin niya ang anumang mga haka-haka na ang mga tauhan sa produksyon ang nasa likod ng kalokohan. Bilang tugon sa mga mapanukso, ipinahayag ni Molina na sinubukan niyang hilain ang baso, ngunit ito raw ay nakakapit sa mesa. Tiwala siyang ang pangyayari ay di ka panipaniwala at nagtapat pa siyang ito'y nag-iwan ng trauma sa kanya. Ito naman, sa isang kamakailang broadcast, lumitaw si Pope Francis sa kanyang bintana upang basbasan ang karamihan. Ngunit sa isang kakaibang paraan, habang siya'y bumalik sa loob, tila baga bigla siyang nawala sa tanawin. Sa wakas, tuluyan nga siyang nawala. Lalo pang nakapagtataka dahil tinanggal ng Vatican ang lahat ng kopya ng video na ito, na iniwan lamang ang opisyal na bersyon. Hinggil sa dahilan kung bakit ginawa ito ng Vatican, ay may ilang naniniwala na maaring may sakit daw si Pope Francis noong araw na yun, na maaring ito'y bahagi ng karaniwang protokol sa seguridad upang maiwasan daw ang anumang klase ng kontrobersya. Bagaman tila hindi ka panipaniwala, ilang beses nang ipinakita ang simpleng hologram sa mga nakaraang pagkakataon, at ito'y naging mas epektibo sa mga lihim na pagpupulong noong nagaganap ang pagbabalita hinggil sa tsunami sa Japan noong 2011. Napansin ng ilang manonood ang isang misteryosong nilalang sa likod. Sa video biglang lumitaw at nawala ang isang itim na ibon, at mas kakaiba pa sa pag-ikot-ikot ito sa mabagal na paggalaw na mukhang paulit-ulit ito na nawala at sumusulpot. Atin itong tignan, mga kaibigan. Sa mga nakalipas na panahon, matagal nang tinatanong ng mga mapanukso kung bakit wala pang UFO na nahuhuli sa live television. Gayunpaman sa kasalukuyang panahon, halos araw-araw na itong nahuhuli sa mga video, ika pa ng mga netizens. Gayunpaman, isa itong makabuluhang footage na mula sa Peru noong February 2020. Nagtipon ang 200 na katao mula sa channel na Capital TV sa Yaya Beach, isang hotspot para sa mga UFO daw. Inaasahan nilang makakita ng kahit ano, subalit sa kanilang pagkamangha, natuklasan nila ang isang kamanghamanghang bagay. Sa gitna ng pagbabalita, napansin ng ilang manonood ang isang kakaibang liwanag sa itaas. Sabay itanong, iyan ba ay isang tala? Sa mga salita ni Juan Sima de la Playa, Luis de la Ingles, ika pa niya mga kaibigan na tila baga ito raw ay isang nakakamanga. Tignan mo ang mga mala kulosong paglipat nito. Hindi ba naglaon napansin ito ni Ricardo Stofflet at nagpasa silang maglakad patungo sa kampo. Isunulat nila, pakiramdam namin na malapit ito sa kampo. May kalma at katahimikan siyang dala. Sa ibabaw ng tubig, kinapa niya ito at nadama ang malamig na pag-iral sa mga oras na iyon. At sinabi pa nila, kami tila'y mga bata na may malasakit sa kalikasan at walang humpay ang mga kaligayahan ng tao nang nakita ito. Sa ilang mga video na kumakalat sa social media, tinalakay ang ilang mga controversial na teorya na ang kilalang musikero na si Michael Jackson ay posibleng nagpakamatay. Gayunpaman,
may isa pang ebidensya na hindi binanggit, ang misteryosong pagkakakilanlan ni Teddy Perkins at ang kanyang kakaibang anyo sa 2018 Emmys. Ang karakter na inspirasyon kay Jackson ay unang lumitaw sa kilalang palabas na Atlanta, kung saan ginampanan ito ni Donald Glover. Ngunit kakaibang sabihin, ang Perkins sa Emmys ay hindi ginampanan ni Glover kundi ng kanyang kapatid na si Stephen. Dagdag pa rito, tumanggi ang direktor ng Atlanta na si Hiro Murai na ibunyag kung sino si Teddy Perkins. Dahil dito, may mga teorya na baka si Perkins ay si Jackson na nagbihis at ginamit ang palabas upang ipahayag ang kanyang kwento. Partikular na itinuturo ng mga taga-suporta sa eksenang ito kung saan binanggit niya na may pumatay sa kanya subalit buhay pa rin siya. Maaring ito'y isang mensahe, ang sabi ng ilan sa mga tagahanga ni Michael Jackson. Best episode of television all year. Matapos ang isang panayam, naglakad palayo ang isang politiko mula sa United Kingdom na may hawak na isang pulang briefcase. Gayunpaman, sa paglipas nito sa harap ng isang sasakyan, ang kaso ay biglang naging berde ang briefcase. Sa pagbalik niya sa kaduluduluhang frame, ang kulay ng briefcase ay nanatiling pula at ilang mga manonood ang tila naaliw sa kakaibang pangyayaring ito, na may ilan na nagsasabi na ito ebidensya ng pagsamantala ng gobyerno. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may ilang minuto pa lang ang nakalipas mula noon, ang briefcase mismo ay nagbago ng kulay mula sa berde papunta sa pula sa harap mismo ng kamera. Totoo nga kaya itong ebidensya ng isang sira-sirang pagkabuo ng realidad? Matapos ang lindol sa Mexico City noong 2017, ang paaralan ni Enrique Ruber Cemento ang nagdulot ng igay sa buong mundo dahil sa kwento nito na kumakalat sa bansa. Naglaan ang mga rescuer ng malalaking pagsisikap upang mailigtas ang isang maliit na batang babae na natagpuan sa ilalim ng mga bagay na nawasak. Subalit tila naglaho itong babaeng ito na si Frida. Kaya sino nga ba ang kanilang nakita at nakausap? Ngunit ano nga ba ang binabanggit ng banal na kasulatan sa mga ito? Binabanggit mga kaibigan sa Revelation, ang mga tila baga nagpaparamdam ng mga paranormal ay ito ay kagagawan ni Satanas, na binabanggit mga kaibigan sa Pahayag chapter 16 verse 14, sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisagawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. O mga kaibigan, sila ang mga demonyong gumagawa ng kababalaghan at hindi ito paranormal na binabanggit ng hindi naniniwala na mga patungkol sa kanila. Hindi ito yung mga kaluluwa na binabanggit na pag ang tao ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay humihiwalay sa kanya, sapagkat binabanggit sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Mga kaibigan, ito ang katotohanan na ang ating mundo ay balot na balot ng mga misteryo na tila baga ito raw ay kagagawan ng mga paranormal activity na kagagawan daw ng mga kaluluwa. Ngunit ito ay kagagawan ni Satanas upang linlangin ang buong mundo at ipakita na siya ang namumuno sa mundong ito. Ngunit ito ang katotohanan mga kaibigan. 1:8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Tunay nga mga kaibigan, kung tayo ay lalakad sa kaliwanagan ng ating Panginoong Hesus, masusumpungan natin ang mirakulo sa ating buhay. At ang ating buhay na sobrang binabalot ng kadiliman ay mapapalitan ito ng kagalakan at kaliwanagan
na matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong presensya. Salamat Panginoong Diyos na kayo po ang laging gumagabay sa amin, na bagaman si Satanas ay umaaligid-aligid sa bawat isa. Kami po'y lubos na naniniwala na kayo po ang Diyos na makapangyarihan, na siya pong lagi po naming kapiling araw-araw. Palitan Panginoon ang aming madilim na pagkatao ng inyo pong banal na Espiritu, at nawa ang iyong mga banal na anghel ang siya pong kumupkup sa amin at balutin kami ng liwanag habang kami Panginoon ay nalalagi sa mundong ibabaw. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.